ka ni Jojo Sipial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sipial sa Kapatid, kapamilya, kapuso, magandang araw sa inyong lahat. Samahan naman ninyo ako sa aking video ngayon upang po mag-usap tayo ng iba't ibang mga isyu na nangyayari sa ating pong bansa. At bago po ako magsimula ng ating pong kuro-kurot usapan na mga kwento ng kaliwat kanat at diretso, samahan nyo ako. Pakisubscribe lamang po ng aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sipial. At pakipindot lamang ng notification bell upang pong lahat ng aking mga video inyong mapanood at masubaybayan. At pakilike, comment, higit sa lahat pakishare. Tara na, samahan nyo na ako. At tayo po ay magkwentuhan ng mga iba't ibang mga kwento. Noong nakarang araw, maging hanggang kahapon, isa sa mga mainit na usapin ay yun pong tungkol sa Congress hearing o hearing ho dyan sa mababang kapulungan o sa Kongreso, sa Kamara na about sa ABS-CBN franchise renewal. At kahapon nga natalakay ko yan at naikwento ko sa akin pong YouTube channel dito po kung saan tayo narito ngayon, kung ano po yung aking pong na obserbahan. Sana po maging aral sa lahat ito, hindi lang po sa ABS-CBN, kundi po para sa ating lahat na kailangan po sumunod tayo sa batas. Ang batas ho ay para sa lahat. Walang mahirap, walang mayaman, kundi para sa lahat. At huwag po din tayong pagsamantalahan o samantalahin ang mga bagay-bagay na alam naman natin na tayo nang lalamang sa ating kapwa. At maraming salamat din po sa nag-comment. Sabi sa comment, nice show. Thank you so much sa inyo. At sa lahat ng aking mga viewers, followers, subscribers, maraming salamat sa inyo. At isa po sa aking tinatalakay kahapon ay yung pong issue naman ni Francis Leo Marcos, yung 5 abogado na nakuha niya. Isa nga roon ay isa ho sa pinakamagaling na abogado ayon po sa aking pong napanood, no? Na doon po sa balita na ganun nga po ang nakuha ni Francis Leo Marcos. At sana po matapos na rin ang kanyang problema dahil alam ko marami din siya natulungan na ating mga kababayan. At magbasa lamang tayo ng mga ilang mga balita para po naman tayo ay maging updated sa pang-araw-araw natin. Alam ko nanonood kayo sa iba't ibang mga TV station. Lagi niyong tandaan, ako po hinikayat ko kayo na panoorin po ninyo yung pong programa ng gobyerno natin sa telebisyon, sa Channel 4 o PTV4, yung pong Laging Handa.ph na sa pangunguna po ni Secretary Martin Andanar ng PCOO at sa lahat ng mga kasama. No? Lalo na po sa Interagency Task Force at higit sa lahat sa ating mahal na Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil po ang programang Huli Ka ni Jojo Sipial ay sumusuporta po sa ating pong Pangulo ng bansa na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang arangkada ho sa ating balita, 50% capacity ng mga bus papayagan sa ilalim ng GCQ ayon sa DILG. Kaya doon po sa mga nagtanong sa akin na pag ang Metro Manila daw ay maging GCQ na, mayroon na ho bang biyahe? Ayon po sa balita, 50% sa nilalaman ng kanyang bus, kanyang sasakyan, ay papayagan na para bumiyahe sa ilalim ho ng GCQ. Ayon ho yan sa DILG. Dahil ho pinagbabawal po yung siksikan, yung pong sinasabing physical distancing or social distancing, no? Sana po naman ang ating pong mga kumpanya, employer, ay sabi nga ng ating gobyerno na sana mag-provide sila ng kanilang mga shuttle para sa kanilang manggagawa upang makapag-operate na rin sila dahil nga
pinagbigyan na sila na magbukas ng kanila pong mga negosyo. Pero itong mga negosyo nitong magbubukas ay pili lang po ito. Alamin na lang din po ninyo sa Interagency Task Force, IATF, or sa laginghanda.ph ang mga balitang ito. Malalaman nyo ito sa iba't iba pong ahensya ng gobyerno natin, kung sino po ang namamahala nito, kung alin po ang mga kumpanya, factory na pinapayagan pong magbukas. At ayon naman sa ilang mga kaibigan na nakakausap ko ng mga ilang araw, sila din po ay nakapagbalik trabaho na. Mayroon pong isa hong yung katulad po ng Toyota Service Center, no? Sila po ay bukas na. Dangan lamang, sabi sa akin, nagrereklamo, sana sir, hindi na muna ako bumalik ng Maynila from Bicol. Kasi naabutan siya ng lockdown sa probinsya. Bakit naman? May pasok na kayo. Dapat masaya ka at matuwa. Sir, 3 araw lang po ang pasok namin. So hinati po kami sa dalawang schedule. Diba? Isa pong MWF at isa pong TTHS. No? So sabi ko sa kanya, anong problema? Siyempre, yung kikitain nila doon, kulang nga naman. At ang mangyari noon, parang sayo lang ay sapat na. Paano naman daw yung kanilang mga pamilya? At the same time yung kanilang pamilya ay malayo rin sa kanila dahil nga po yung iba naabutan ng lockdown na sa probinsya. At meron din po sa akin na nag-send ng message po, halos 3 po sila na lumapit po sa akin. Yung isa po dyan sa Mindoro na napagbintangan nga raw ng isang kaso, hindi ko na po sasabihin at hindi ko na pangalanan, naroon ngayon at na-inquest na. So bilang paggalang sa ating pong batas, hindi na po natin pinipahimasukan yan. Bahala na po ang abogado at ang korte para po lumitis o litisin siya para po sa kanyang kinaharap na kaso o problema. At ang pangalawa po sa akin na humingi ng tulong, yung pong gusto na pong umuwi ng probinsya. Ang sisti wala pa pong biyahe papuntang probinsya. Ngayon nagtatanong siya, paano kami makauwi? So, meron kasing programa ang ating gobyerno, no? Na yung tinatawag nilang balik probinsya. Sa tingin ko po, nararapat pong makipag-unayan kayo sa inyong barangay at para malaman ninyo kung ano po yung programa ng ating gobyerno. Pangalawa kung makakapunta po kayo sa ating pong, sa inyo pong tanggapan ng Mayor's Office o sa LGUs ng kung saan man ang lugar ninyo, pwede ko kayo makipag-ugnayan doon para ma-inquire ninyo kung paano makapag-avail nitong balik probinsya program ng ating gobyerno. At isa pa pong mayroong problemang lumapit sa akin na ako po ay nalungkot din dahil nga sa aking munting kakayahan, gusto na rin nilang umuwi kasi nga tinanggal sila sa trabaho at nagbo-board sila ngayon sa isang boarding house. Ngayon po, humigit kumulang 2 buwan na, so sinisingil na sila. Ngayon sabi nila, wala pa kaming pambayad. Mabuti na lamang, mabait din yun at narapat lamang na huwag niyang pilitin singilin. Binigyan lang sila ng paalala na sana pagkatapos ng COVID-19 ay bayaran ninyo ito kasi wala naman daw sinabi ang gobyerno na huwag magbayad. Ang sinabi lamang, huwag singilin ng paupa ang mga nangungupahan. Kapag dating ng pagkatapos ng COVID-19, ipapasok lang ito, idadagdag doon sa mga upa mo. Ibig sabihin, sa 6 na parte, 4 na parte, idagdag doon sa normal mong upa. So sabi nila sa akin, sir, wala na kaming trabaho, paano kami makaupa? Tama nga naman. Pangalawa, sir, 3 kami. Ang problema namin, sir, wala na rin kami makain. Kaya nga po, ang tanong ko nga po dyan sa ating pong pamahalaan, sa barangay natin, yung pong mga nangupahan, yung po sa lugar ninyo, alamin po ninyo kung sino-sino po yung nakatira sa inyo, kung mayroon bang nangupahan dyan, para mabigyan din ninyo ng ayuda. Kasi po yung mga binibigay nyong ayuda ay para sa akin, kahit hindi sapat, at least meron silang pambili na ng kanilang mga pagkain. Kaya nga po, sana po ang ating po mga namumuno sa ating pamahalaan, lalo na po sa ating mga barangay at sa ating mga mababait at masisipag na mga mayors na matulungan po ang ganitong problema. Ito ang aking sinasabi sa Taguig City ito. Kaya sa mga sana po mapanood ito
ng ating pong mga kababayan dyan sa Taguig City upang matulungan natin itong tatlong tao na lumapit sa akin na nahirapan na po daw sila dahil wala nga silang panggastos o pagkain. Sana po may parating ninyo, tulungan nyo ako na may parating po doon sa kinaukulan. At alam ko naman na hindi nila pabayaan ito dahil may tiwala po ako sa lahat po na nakaupo sa ating gobyerno. 'Di ba? Kanina po napag-usapan ko sa aking Facebook Live yung tungkol po sa balik-aral o balik-eskwela ng ating pong mga mag-aaral. Bago tayo magpatuloy doon sa aking sinasabi, binitin ko kayo, basahin ko lamang ito. Malacanang iginiit na obligasyon ng employer ang pagbibigay ng shuttle service sa kanilang mga manggagawa. Yan po ang sinasabi ng Malacanang. Quarantine control point sa Metro Manila mananatili kahit isa ilalim na ito sa GCQ. So kahit GCQ tayo, ang Metro Manila, ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagmamonitor nila. At doon naman po sa mga nais po humingi ng tulong sa ating pong kapulisan, kung kayo naabuso o may mga katanungan, pwede ho kayong tumawag sa kanilang helpline. PNP inilunsad ang kanilang helpline, no? 16677. Tawagan lang po ninyo yan at pwede na ho kayong sasagutin na ho kayo ng ating pong Philippine National Police Helpline. Isa pong magandang proyekto ng ating kapulisan yan para po naman hindi na tayo mahirapan mag-dial kasi sa dami pong tumatawag. At least dito, marami pong sasagot o magkikiter sa ating mga katanungan. Di ba? At isa pa, bago tayo magbalik doon, 6,000 backlog sa COVID-19 test ay kanila na pong pabilisin, no? Mga backlog po na sinasabi. Okay? Ulitin ko lamang. Yung tungkol po sa pag-aaral, balik-aral. Ako po isa po sa mga kumukontra. Hindi po ako kumukontra upang wag mag-aral ang ating mag-aaral. Kumukontra po ako, maski ano pang sabihin nila, online o etc. through radio program o through television. Dahil nga sinabi ng ating Pangulo, ang linaw na sinabi ng ating Pangulo, napanood ko yun at alam ko napanood din ninyo. Huwag muna natin pag-usapan yung pag-aaral na yan. Walang pasok hanggat walang vaccine. Kahit hindi makapagtapos ang ating mga mag-aaral. Ang pinagtataka ko, bakit ba kayo nagmamadali? Di ba? Ang dami pa nating unahin ng mga problema. Doon sa ating mga pinag-uusapan. Yung pong mga estudyante, hindi po problema yun. Ako, sabi nga ng anak ko Daddy, ano bang dapat namin gawin? Magbasa ba kami? O sige, magbasa kayo. Pero anak, please, hanggat maaari, maglaro kayo. Bakit? Kasi gaano kahirap sa ating mga mahal sa buhay na sila ho'y nakakulong lamang sa loob ng tahanan. Di ba? Sa murang edad nila, hindi pa nila maintindihan itong kinaharap na lang problema. Kaya nga sinasabi ko nga, ang unang magsasakripisyo, magsasuffer nitong problema ng COVID-19 pandemic crisis natin, itong mga kabataan. Dahil hindi nila alam at hindi rin ito na ituro sa ating pong mga sa kanilang paaralan dahil nga hindi naman natin alam na darating ito. At wala ni isa na nagsabi na darating ang ganitong problemang pandemic crisis na ito. Di ba? Kaya ang sabi ko, anak, maglaro lang kayo. Enjoy ang buhay ninyo habang nandito kayo sa bahay. Dahil kapag nagbalik, aral na kayo, sigurado anak, ang dami nyong hahabulin na napag-iwanan ninyong mga panahon na nandito tayo sa pandemic crisis. Basta relax lang kayo. Yun naman pong pagbabalik-aral, sabi ko, ano man yung mga gusto nila, di ba? Bahala na kayo. Ang dami pong dapat nating unahin. Di ba? Ito pa, basahin ko lamang dahil parte ito sa ating pinag-usapan tungkol po sa balik eskwela. Enrollment, ano tayo, di ba? Ito po yung mga, mamaya. Babalikan natin yun. Kaya nga sana po, ang DepEd o CHED, Commission on Higher Education, dito naman po sa high schools, K-12 natin is DepEd, Department of Education. Pag-aralan nyo mabuti. Di ba? Pag-aralan nyo mabuti. Na sana po, nararapat ba at tama ba? Kasi ang dami nating mga lugar ngayon na wala pa rin po mga wifi. Medyo kulang talaga, malayo. Nasa remote area sila. Di ba?
Sana sabayan niyo ako hanggang sa dulo, ha? Panoorin niyo itong aking pong munting palatuntunan para mapag-usapan natin ang iba't ibang mga kwento, balita na nangyayari ngayon sa ating bansa. ASIC Tutay, ilang kumpanya nag-abiso na magbabawas ng empleyado. Yan po ang isa nating pagtuunan ng pansin at panahon. Balik-aral kayo. Yung magulang walang trabaho. Ikaw ba magulang, gaganahan ka ba? Magpaaral ng iyong anak na mismong pagkain, wala kang maipakain sa iyong anak. Di ba? Hindi mo ba alam? Kayo pong nandyan sa ahensya na yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sana pakinggan ninyo ako. Ako po'y laking probinsya, hindi pa ako laking Maynila. Doon po ako nagsimula. At mga panahon na walang kuryente po ang lugar ko kung saan ako. Sobrang liblib po ang aking lugar kung saan ako nanggaling. Pero ano po ang ginagawa namin? Maghapon po ang pag-aaral namin. Di ba? Ano po ang ginagawa namin? Naglalakad lamang kami na napakalayong lugar upang po makarating at makabalik sa aming pong tahanan. Wala pong kuryente. Wala pong makukunan na wifi. Wala pong cellphone ng panahon. Ngayon, meron na po. Ang tanong ko naman, may pang-load ba sila? Upang makapag-online sila? At kung sakali man na may pang-load sila, sigurado ba kayo na may signal yung kanilang lugar upang magamit nila? Di ba? Kaya pag-aralan natin mabuti. Ang una nating alamin at gawin sa gobyerno natin, tama ang presidente natin, ang pangulo natin. Huwag nyo kasi pangunahan ang pangulo natin. Di ba kayong mga nasa mga alipores ng ating pangulo? Di ba kayo po nakapaligid ng ating pangulo? Bigyan nyo siya ng sapat at maayos na suggestion. Di ba? Huwag yung ipagpipilit ninyo na alam ninyo kayo lang din ang nakikinabang sa gusto ninyo. Di ba? Kaya sikapin natin na unahin muna natin na makakuha tayo ng gamot o vaccine nitong COVID-19. Pangalawa, paano matulungan natin ang ating mga kababayang para po sa kanyang pangailangan araw-araw? Ibig sabihin yung relief goods at yung pong social amelioration program. Di ba? Na makuha nila sa DSWD. At pangatlo po, kung makabalik trabaho ang ating pong mga kababayan, manggagawa, mga mamamayan ng bansang Pilipinas, paano po sila makapagtrabaho kung wala silang masakyan? Yun po dapat ang una nating iniisip. Huwag yung problema, ibinabalik nyo sa kanila. At ang problema, pinoproblema pa namin. Di ba? Kaya ako po, hindi naman po sa tumututol ako, isa po ako sa kumukontra. Na huwag muna natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Malayo pa po. Bakit ba tayo nagmamadali? Ano bang meron dyan, mga kababayan ko? Ano bang meron na kailangan ba nating unahin yan? Di ba? Hindi po ako, alam mo, hindi ako guro at hindi rin ako. Pero ang akin lang po sana, unahin muna natin. Ang linaw ng sinabi ng Pangulo natin hanggat walang vaccine muna bago balik eskwela. Pambili lang po ng ulam, tandaan ninyo. Wala pang pambili ang ating mga kababayan, ibang kababayan. Tapos uunahin pa natin yan, yung problemang yan. Hindi ho biro. Kahit sinong magulang, karangalan, at kasayahan ng isang magulang na katulad ko na makapagpatapos ng kanyang mahal sa buhay o ng kanyang anak sa pag-aaral. Aanin ko ang pag-aaral na yan kung ako naman ay magdurusa at maghirap. At higit sa lahat, aanin ko yan ang talino ko kapag ako'y gutom naman. Isip muna, mga kababayan ko. Okay, cambio tayo sa ibang issue. Babalikan natin yan, Isatabi muna natin yung sinasabing balik eskwela, na issue. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa ibang issue. Itong sinasabi po ni ASIC Dominic Tutay ng DOLE, Department of Labor and Employment. Ayon ho kay ASIC Tutay, mga nawalan ng trabaho, bibigyang prioridad sa bibigyan ng bagong trabaho.
Ulitin ko, ayon ho sa DOLE, bibigyan prioridad ang mga nawala ng trabaho upang magkaroon ng bagong trabaho. Nagbawas na nga ho eh. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo o talaga sadyang mahina lamang ang utak ko. Pasensya na po. Pasensya na po. Ako'y natatawa sa mga ganito. Ay, Ginoo ko, Panginoon. Patawarin mo ako kung ako po'y nagkamali dito sa aking iniisip. Ito pang problemang isa sa DOLE. Diba? Ang dami ho nating mga kababayan na galing ho sa ibang bansa, pauwi ho rito. Diba? At ang dami rin nating mga kababayan na paalis ho papuntang ibang bansa upang magtrabaho. Ano ho ba ang mga solusyon na ginagawa ng ating pong gobyerno, lalo na po sa tanggapan ng DOLE? Diba? Diba masakit? Masakit sa ulo. Puro problema. Diba? Pasensya na kayo. Inabot kayo ng ganitong mga pagsubok. Ito'y sa akin pong pangunawa, isa ito sa pinakamatinding pagsubok sa buong mundo, hindi lang po sa bansang Pilipinas. Yung pong sakit na AIDS, ang dami pong tinamaan nun. Pero at least, pwede tayong magtrabaho. Pwede tayong maging normal. Ito pong COVID-19 pandemic crisis, wala. As in, zero. Diba? Kaya, yun ho ang pinagkakaiba nila. Kung ibase mo doon sa mga ibang pandemic, no? Iba ito. Kaya, dapat ho, pag-aralan natin na mabuti. Kung ano yung tama, dito po sa ating pong nangyari sa bansa natin. Diba? Alam ko po na marami rin sa akin nag-message na mga kaibigan kong mga kakilala ko na maliit na small business. Na katulad ko din, may maliit akong negosyo. Naka-ready na ho kami para magbukas. Pero pinilit ko pong manatili kasi nga po ako po'y alarmado dito po sa problema ng COVID-19. At sila naman mas malaki ang kanilang negosyo kaysa sa akin, aking maliitan lamang. Sari-sari store baga. At least ho, negosyo din yon. Ikaw naman huwag kang maging ano. Di ba? At least ito, negosyo din. Pero yung iba po, meron silang negosyo mas malaki. Pero ang tanong nga nila, kailan kaya kami makapagsimula? Di ba? Alam mo, totoo lang, sana maging prioridad ng gobyerno natin, yung pong mga negosyante natin, para po pagbalik trabaho ng kanilang manggagawa, ay hindi na po sila mahirapan pa. Di ba? Sana po, matugunan at masolusyonan. Di ba? Ang totoo lamang, ang dami po nating magagawa na tinatawag pong work from home. Nagtatrabaho sila sa kanilang mga tahanan. Di ba? Dahil nga bawal hong pumasok. Sana po ang mga kumpanya nila na pinaglilingkuran ay buo pa rin ang ibinibigay na pasweldo sa kanila. Di ba? Dahil nga po naman, sila naman din nagtatrabaho. Ayon sa DOH, nangangailangan ng 95,000 contact tracers sa gitna ng COVID-19 pandemic. 6,000 backlog sa COVID-19 test maaaring matapos sa loob ng 2 araw ayon sa DOH. At Okada, Manila, magbabawas ng 1,000 empleyado simula Hunyo dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic sa resort casino. Isipin nyo, 1,000 empleyado. Saan natin ipaglalagay yung mga yan? Di ba? Kaya ang hirap po. Pwede nga mga negosyante dito. Ito yung pinakasimple at walang question. Di ba? Walang question at pinakasimple. Yung pong bankrupt po. Magpo-file po ng bankruptcy ang mga negosyante. Dahil wala pong kinikita Anong gagawin nila? Di ba?
Kaya sana po tulungan natin. Tulungan natin ang ating mga negosyante. Dahil nakasalalay sa kanila, sa ating mga manggagawa, ang kanilang buhay. Di ba? Sana po ang gobyerno makabigay tulong po sa mga negosyante, malaki o maliit man, para po pagbalik po ng new normal o normal, balik trabaho ng lahat. Di ba? Sana po ay maging Bansang Vietnam, nangakong patuloy silang magsusupply ng bigas sa ating bansa. Yan, isipin ninyo. Dati-rati ho, ang bansang Pilipinas, sila ho ang nagtuturo sa bansang Vietnam para po pag-aralan ang agrikultura o pagtatanim ng palay sa kanilang rehiyon o sa kanilang bansa. Ngayon po, ang bansang Pilipinas na dati pong nagturo sa bansang Vietnam ay tayo na pong umaangkat ng bigas sa kanila upang pong idagdag o maging karagdagan sa demand ng ating bansa. Yan po ang dapat nating pag-aralan sa ating gobyerno, na ito pong agrikultura, ito pong sinasabi pong pag-aalaga ng mga baboy, manok, kambing, baka at iba pa, at yung pong ating pangingisda, no? Sana po ito po yung palawakin at suportahan ng gobyerno natin. Di ba? Puntahan po natin ang ating pong mga magsasaka. Tanungin po natin ano ang mga kanilang pangailangan. Maglagay tayo ng sapat na pondo dyan ho sa Department of Agriculture para po may pamahagi nila sa ating pong manggagawa. Hindi lang po sa magbigay tayo ng libreng abono, fertilizer o libreng binhi. Kung hindi po, hikayati natin sila para pag-aralan ang makabagong teknolohiya sa pagtatanim. Di ba? Katulad sa ginagawa ng ibang bansa. Ang pag-araro ho, o pag-cultivate ho ng mga lupa na katulad ho, gamit ho ang tinatawag nating ating pong man's best friend, kalabaw, o anuman, o baka, kalabaw. Kalabaw ho ang kadalasan. Mapalitan na ng mga sinasabi nating mga traktura, di ba, upang po mas malawak at mas marami po. Hindi ho, ganun ang ginagawa Bagkus ang ginagawa ho, napabayaan po. Marami pong mga lupain ngayon na dati pong agrikultura ay ginagawa pong industrial site. Marami pong mga dati hong agrikultura na lupa ginawang subdivision. Wala hong masama umunlad ang bansa at gayahin natin ibang bansa. Pero tayo, ang bansang Pilipinas, nakilala dahil ho sa agriculture. Kaya nga po mayroon tayong paaralan. Yung sinasabi natin UP Los Baños. Dahil nag-aaral po yan tungkol sa pagtatanim. Di ba? Sana po, yun pong ating pong alamin at ipahagi sa ating pong mga magsasaka o farmers dito po sa ating bansang Pilipinas. At pangalawa ho, yung ating pong mangingisda. Dahil isa po yan sa pangailangan. Tignan nyo ho, ngayon, pansinin ninyo. Minsan ho, mas ginusto ko pang bumili ng karning baboy o karning manok kaysa isda. Dahil yung isda ho, mas mahal kaysa karne. Tama naman, ang hirap ho mangisda. Dahil po, hindi biro ang mangisda. Ako'y nakasama na sa isang pangingisda. Sa isang lugar na talaga hong malawak ang kanilang palaisdaan. Hindi ito fish pan o fish pin. Ito po yung sistema ng pangingisda sa laot. Hindi ho biro, napakahirap. Ilang araw na roon. Kaya nakita ko yung hirap ng mga kababayan natin. Kaya ang gobyerno natin, ito po sana ang gawin natin. Although meron ng mga proyekto na nagbibigay na po sila ng mga ilan ng mga bangka, na magagandang bangka para sa ating mga isda, na ngayon naman nakikinabang sila. Alam niyo bang Duterte administration, ang dami na pong naibigay na tulong. Pero sana po, madagdagan pa. Sana lahat mabigyan. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko, pare, sana all. Di ba? Sana all. Di ba? Okay, bago tayo magtapos ng ating pong palatuntunan ng araw na ito, nabasa na ang aking papel, nababasahin ko, di ba?
Maraming pong salamat sa inyo mga kababayan ko, kapatid, kapuso, kapamilya. Thank you so much sa inyo. Araw-araw ho, mayroon tayong ina-upload na video at mayroon po tayong Facebook Live, no, na huli ka ni Jojo Sibial. Bahala na po kayo. Sana po magustuhan ninyo itong aking mga palabas na palatuntunan para po sa araw-araw. Na sana po makakuha tayo. Pag-aralan natin ng mabuti kung ano pong maitulong natin sa ating bansa. Di ba? Dahil ang aking pong programa ay sumusuporta po sa ating gobyerno. Sumusuporta ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial sa gobyerno natin. At sumusuporta din ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial sa ating pong Pangulo kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bago po ako magtapos, manalangin po tayo. Samahan niyo ako sa panalangin upang po tayo naman ay basbasan at biyayaan po ng ating mahal na Panginoon. O dakilang mahal na Panginoon Jesucristo, Father in Heaven, forgive our sins, unite our country, Philippines. Bless our President Rodrigo Roa Duterte. Bless our new heroes, the frontliners. Bless and heal our nation. Heal the Lord. Lord, especially those COVID-19 victims, because this is a better place for us. Thank you so much, dear Jesus. Amen. At paalala lamang po, bago ako magtapos, stay at home, stay safe, at ugaliin po natin maghugas ng ating mga kamay. Gamit po ang sabon, maglinis ng ating katawan, gamit po ang sabon. Akin po ay safeguard ang aking ginagamit at maglinis ng ating pong tahanan gamit ang Sunrocks. At again, stay safe po mga kababayan ko, lalo na po yung ilan na sana by the month ng June o Hunyo ay may bago na tayong balita para po sa ating mga hanap buhay. Maraming salamat sa inyo. Diyos mabalos, dagang salamat, mayong adlaw, mayong buntag, mayong adlaw sa inyong tanan. Mabuhay ang masang Pilipino. God bless, to God be the glory. At kita-kits tayo sa sunod kong mga video. Thank you so much sa inyo. Huli Ka ni Jojo Sibial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang kinurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugin sa mga salot ng lipunan. Huli Ka ni Jojo Sibial. Okay, salamat. Kita-kits tayo sa sunod na mga video. Thank you. God bless at ingat po kayong lahat. Maraming salamat.